Beware ang isa sa inyo. Maaaring ito ay pagmula ng isang accident. Death kasi ang lumabas. Hello mga kabaliwan! For today, medyo kakaiba yung episode natin kasi bilang kaka-New Year lang at wala pa tayong formal episode this 2019. Naisip ko na, alam mo yung bago, tapos magcha-Chinese New Year pa, so bagong simula, bagong taon. So magsisimula tayo sa isang parang nakaka-excite malaman ano yung future. Yung mga prediction natin for 2019. Okay, ito na may magsisilbing gabay lamang. Meron tayong free will, yun ang ating gamitin, di ba? Ganun lagi yun. Puntahan namin si Kuya Ariel. So, actually si Kuya Ariel is yung parang pinagkakatiwalaan kong tarot card reader. Kasama natin si Jovo. Makikichismis din kung anong dun ganap ng Mayward. Okay, so ito na po ba yung question? Question and answer. First question, so ngayon bubunot naman tayo, magtatanong tayo and then bubunot tayo ng card na sasagot dun sa tanong natin. Kasi interpret ni Kuya yun, ni Kuya Ariel. Magiging successful kaya yung teleserye? Dun muna tayo masyadong seryoso kagad. So, magiging successful ba yung teleserye nila ngayon 2019? Apat ba? 2, 3. Although may kahirapan kay Maymay, pero magiging success naman. Just pray lang. Lagi niyang pagka may ganyang problema o kanyang ganyang bagay na parang over, tatambalan niya palagi ng panalangin. Second question. Second question siguro, meron bang magiging sobrang malaking challenge? Kasi very smooth sailing yung love team ng Mayward ng 2018. Kumbaga maaalog ba sila ng sobra ngayon 2019 as a love team? So, 1, 2, 3. Madaming offer to. Commercial pati meron. So then yung pagka-alog, sabihin mo, mag-boom? Maraming destruction, downfall, ganun. Wala naman ako nakikita. Yung depende yun sa pakipag-usap ng manager kasi may tendency na hindi magkasundo ang manager at saka yung producer. So, balance lang dapat. Third question. Ito talaga, lagi lang kasing tanong to ng maraming, at alam ko mga Mayward fans ang makakaintindi nito, mga kabaliwan lang, no? Yun. Dapat na ba talagang mag-ingat si Maymay kay, alam nyo na kung sino yon, no name policy tayo dyan, pero dapat ba siya mag-ingat dun sa tao na yun? Apat. Paling harap ito, yung tinutukoy mo. Paling harap means pag ikay kaharap, okay. Pero pag talikod mo, marami siyang sinasabi.
So, higit na mas marami ang pangit na sinasabi niya. Ito medyo personal to for Maymay at isa to sa gusto ko sanang mangyari ng Loka. May chance kaya na magkasama na sila ng biological father niya this year. Ano po ba naman? Actually, proud siya kay Maymay. Hindi pa gusto makita. Kaya lang parang isang hiya ang tawag dito, ang parang namamayani dun sa ama niya. Pero dadating din yung time na maaari sila magkita ng dalawa. Ganun. Ito naman para sa career ni Maymay. Matutuloy kaya siya sa international scene? Ito yung mga America's Next Top Model, yung mga gustong-gusto natin na i-push para sa kanya, yung sa international scene, modeling, commercial, whatsoever, na pang-international level. May mga offer na papasok tungkol dyan sa mga international niya. Pero depende ito sa pakikipag-usap ng pinaka-manager niya o mga sa kanya. Pero doon, gusto siyang pumasok. Pero medyo alanganin pa doon sa transaction. Alanganin. Kasi offering to is cap. Offering. Yan. Ito struggle, medyo may konting kaguluhan pa ng konti. Last 3 questions natin, siguro i-reserve ko na lang for Edward Barber. So, first question ko siguro, alam naman natin sa show business, di ba, sobrang bilis ng mga changes. So, siguro, may chance kaya na si Edward ay ma-pair up sa ibang collab team as early as 2019? Meron. Katulad na sinabi ko nga sa iyo nung una na maaaring siya ay ma-partner sa iba pero hindi gaano ito magkiklik doon. Dapat si Edward ay magtipo ng salapi. Kasi kung minsan para bang one day millionaire o bulak-sak sa pera. Ganon. Ang sinasabi kong pagtitipon ay dahil para sa kanyang career. Mas maganda rin sa kanya ang magnegosyo para at least yung kanyang salapi ay lumalago. Kasi dadating ang panahon, although na ito ay hindi nalalayo na, maaaring siya ay biglang mawala o bumagsak ang kanyang career. Kasi 'di ba, alam naman natin na hindi naman talaga priority kumbaga ni Edward yung pag-aartista. Natuwa na lang siya na sobrang ganda ng reception ng mga tao sa kanila ni Maymay. May chance kaya ngayong 2019 na tuluyan niyang bitiwan yung show business at bumalik siya ng pag-aaral, bumalik siya sa kanila. So, tingnan natin. May magandang offer pa siya from 2019 hanggang 2020 pero samantalahin niya to. Muli siyang babalik sa kanyang pag-aaral. Maaring yung sinasabi ko sa kanya na yung kanyang pagbaksak ng karir o pagkawala ay iyon ang sasamantalahin niya para siya makapag-aaral. Meron kayong matinding problema na darating kay Edward Barber ngayong 2019? Ito'y mapa-personal o mapa-career? Una, merong relatives na maaring mag-pass away. Oh. Ikalawa, access. Dapat on time ang bayad niya kasi kung hindi, magkakaroon siya ng problema. Ambay.
Sabi ko kanina, nagbabago-bago yung rule habang tumatakbo tayo. Sabi ko yung last 3 questions about kay Edward. Pero I guess gusto ko i-reserve yung last question para sa fandom. Last year, alam natin at hindi naman ikukuble na sobrang nagkaroon ng malaking issue ang fandom tungkol sa paghawak ng pera ng nasa mga posisyon, kumbaga yung mga hindi na ako magsasalita, ano mo yan. At ngayong kayang taong ito, maulit kaya yung ganong klase ng problema, yung mga humahawak ng mga Pera ng bigay, fans club. Oh. yung mga pera ng Fans alam club. niyo yun, ng fans club, galing sa donasyon, galing sa iba't ibang lugar, ganun. So tingnan natin. Kung maulit pa. Mm-mm. Yes, maulit pa. Oo. Pero alam niya na ang kanyang gagawin. Kung baga sa anong nangyayari? Bawa, may binili isang bagay. Kung 10 piso lang to, magiging 15 pesos siya. Ganun lang. Kung baga sa nag-a-add siya. So dito, magaling ang utak niya sa tawag dito, pagpapaikot ng isang bagay, sa lapiman o anong bagay. So dito, sa pagnyang pag-iikat, sa kanyang kagalingan, maaaring mabunyag din siya. So meron pa rin. So meron pa rin nakakalungkot. So siguro ano na lang, let's all be careful na lang siguro, lalo na sa mga maglalabas ng pera this 2019. At siguraduhin natin na nasa tamang kaban niyo. So siguro tanungin natin ang mga baraha sa kung ano ba yung message ng baraha para sa lahat sa ating Nayward fandom ngayong 2019. Sa supporters ito. Number 1 daw is prayer. Kapag may dumadating maganda, magdadasal para subaybayan. 8, 9, 10, 14, 16. Dito, dapat lagi kayo nagdadasal at magkaisa. Beware ang isa sa inyo. Maaring ito ay pagmula ng isang accident o car accident. Kaya dapat lahat kayo magiging death kasi ang lumabas. Pero more of our accident. Maraming salamat sa panonood hanggang sa dulo ng video na ito. At syempre, kung hindi ka pa subscribe kanina, make sure lang na gawin na ating 3-second challenge. Yan po ay para i-hit ang like button, i-hit ang subscribe button. At kung maraming ka pang hanash sa buhay, definitely ilagay mo yan sa ating comment section down below, under. So ulitin, ayan, kasama natin si Kuya Ariel para sa mga gusto na pumunta, magtanong, di ba? Wala namang mawawala. It's just a guide, alam natin yan. So ilalagay ko po sa ibaba ang kanyang contact information para po mas madali na siyang makausap. Maraming salamat. Ito po si Jello, hanggang sa ulitin, and see you. Bye.